Magandang gabi po sa inyong lahat. From the play The Morning Bride came the line, "Hell hath no fury like a woman scorned." Let me change scorn to marginalize. It becomes, "Hell hath no fury like a woman feeling marginalized." Because that is how Duterte made me feel. At sorry na lang sa kanya, dahil ginising niya ang matagal nang nag-iinit na bulkan sa aking dibdib. Sa walang humpay niyang pagpapakita ng kanyang kamachohan at the expense of women. Please allow me to share this with you. Pinamagatan ko po itong if only. Sana. If only Duterte didn't have antisocial, narcissistic personality disorder. If only he were not a highly impulsive individual who has difficulty controlling his urges and emotions. If only Duterte had no lack of capacity for remorse and guilt. If only Duterte were not capable of destructive behavior. If only he didn't have a poor capacity for objective judgment. If only he didn't rationalize and justify his wrongdoings. If only Duterte were not a blatant womanizer. If only. Sana. But Duterte is definitely those things and so many more. Scary if he became our president. I am a thinking woman, and I say no to Duterte. Not him. By the way, this information was taken from court records of Duterte's mental evaluation during his annulment. It was conducted by the former president of the International Council of Psychologists, Ms. Natividad Dayan. I will try to translate it, or some of it, in Filipino. Kung sana si Duterte ay walang antisocial, narcissistic personality disorder. Kung hindi sana siya isang mapusok na tao na nahihirapang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa at emosyon. Kung meron lang sana siyang kapasidad na magsisi at tumanggap ng kanyang pagkakasala. Kung sana ay hindi niya kayang gawin ang mga bagay na mapaminsala. Kung sana ay marunong siya ng mapanuring paghusga. Kung sana ay hindi niya isinasakatwiran at binibigyang matwid ang mga mali niyang ginagawa. Kung sana hindi siya isang garapal na babaero. Sana. Pero hindi. Ganyang klasing tao si Duterte at nakakatakot kung siya ang magiging pangulo ng ating bansa. Isa akong babaeng nag-iisip at patuloy kong isisigaw. Huwag si Duterte. Huwag siya. My friends, sinikap ko pong i-translate ang resulta ng mental evaluation ni Duterte na gaya po ng aking nabanggit ay isang public record dahil ginapit ito sa annulment case niya. Ang nag-evaluate ay isang batikang psychologist at ito ay sinulat sa Ingles. I'm sure napanood na ninyo ito sa TV at sa ibang social media. Sana po muli nating pag-isipan, muli nating pag-isipan ang gagawin nating hakbang. Hindi po ito isang Korean drama. Reality, realidad, katotohanan, at ang nakataya ay ang kinabukasan ng ating bansa, ang kinabukasan ng ating kabataan. Kaya't bayang Pilipino, mga kababaihan, gising na at mag-isip.
huwag si Duterte. Mahalin natin ang ating bayan, ang ating kinabukasan. Magandang gabi po sa inyong lahat.